Hindi, wala. No, ba't ba? Thumbnail muna. Okay lang, ganun din. Tatambel pa, ganun din pag na-picturean. Wala na nagbabago. Yan, ito na daw binigay ng Panginoon sa aking itsura eh. Fearfully made. My God. Ginawang nakakatakot sa akin. Hello. Wala. Okay lang, Pastor? Kahit wag na. Ay, kaya naman. Ay, magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, ano? So, talagang iba po ang biyaya ng Panginoon. Sometimes yung mga kuryente natin, we take it for granted. Pero biyaya ng Panginoon, ano po, talagang hirap pag walang kuryente. Hindi po namin alam kung saan kami susuot nung mga nagbagyuhan. Nagpunta po kaming Walter Mart. Daming tao. Sabi nga po nung guard doon nagmukha na daw evacuation center yung Walter Mart. Gayunpaman ay salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong mas matibay na sandigan. Ano po? At yan po ay makikita natin sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. So Mateo, Kabanata 7, talata 24 hanggang 27. Okay, so let's open our Bibles to Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, so babasahin po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero sa pagbabasa po ay gusto kong i-request si Brother Cam na basahin ang salita ng Panginoon. Matthew 7, kasi Tagalog. So please stand up, read Matthew 7, verse 24 to 27. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Okay, salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsiyuko. And let us pray. Our dear Lord, our Heavenly Father, Panginoon, salamat o Diyos sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat umulan, bumagyo, ang iyong salita ay nananatiling totoo o Diyos. At ito po ang aming nais pagsaluhan sa gabing ito. And kaya po nananalangin kami sa Santong Espiritu na siyang mag-ilumin o magpaunawa sa amin ng iyong salita. Maging ang salita o Diyos na manggagaling sa iyong lingkod. Nawa Panginoon, ang iyong katotohanan lamang o Diyos ang amin pong marinig. At ito po ang siyang magbago sa amin pong puso at gumising sa natutulog po naming mga kaluluwa o Diyos. At patuloy na manindigan, sumandig, humilig sa iyong katotohanan, Panginoon. Ay kaya o Diyos, dalangin po namin ang pangunguna mo sa bawat isa sa amin, o Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Panginoon. So, para sa atin po, nawalan tayo ng kuryente since Sunday at ilan sa atin ay kanina lang nagkakuryente. Kami po yun. Ano po? So, kamusta po experience natin sa 4 na araw? 2 hanggang 4 na araw nang walang kuryente. Sino ang mga nainis sa kanilang bahay at nainitan? Sa kamay. Parang ang babait ah. Saan tayo pumunta? Sige nga, tanongin ko yung mga nagtaas. Saan tayo pumunta? O ano yung ginawa natin para maibsan yung ating inis sa init at yung boredom natin? Natulog sa sala. Nagbuhay ng generator. Amen. Sana all. Okay, sino pa po? Nagpamaypay na lang. Sino yung pumunta sa bahay ng may bahay na may kuryente na para makitulog? Nasa kamay natin. Okay, mga pamilya ko yung mga nakita ko. Kami po ay nagpauli-uli. Alam niyo po mga kapatid, sa oras po ng sakuna, we always go to a place na magbibigay po sa atin ng comfort. Pero paano naman po sa mga pagkakataon, kagaya dun sa nung nabagyo ng Yolanda, na wala na silang kayang suotan? Ano po kaya ang nangyari sa kanila? Saan po sila pumunta? Paano tayo mga kapatid kung wala tayong Walter Mart, wala tayong generator, wasak din, o wala tayong maipamaypay? Saan po tayo pupunta? Alam niyo po, basic human nature ang humanap ng lugar na kung saan maiibsan ang kanyang
mga pinoproblema. Pero mga kapatid, paano kung itong mga bagay na nagbibigay sa atin ng mumunting assurance o mumunting comfort na ating tinatakbuhan ay mawala? Saan manggagaling ang ating seguridad ng ating pong buhay? At ito pong salitang ito na ating binasa, ito po ang nagpapakita, mga kapatid, na ang seguridad ng buhay ng isang Kristiyano ay nakapatong o nakasalig sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo o ang kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sa gabi pong ito, gusto ko pong malaman natin o gusto ko pong sabihin sa atin na sa bawat sandali ng ating pong buhay, sa kaalwanan man o sa kahirapan, dapat ang ating pamumuhay ay nasa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. So may tatlo po tayong katotohanan na pagsasaluhan, pakikinggan at pag-aaralan sa gabing ito. At lahat pong ito ay makikita po natin sa ating pong pag-aaralang talata, Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Kailangan nating malaman, mga kapatid, first point natin, unang puntos natin, na lahat tayo ay tagapagtayo. We are all builders. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa verse 24, everyone, lahat po ay kausap ng Panginoon. Everyone who hears these words of mine. Kailangan po nating mailagay sa ating isip, bago po tayo magkaroon ng mapayapang buhay sa Panginoong Hesukristo, kailangan nating malaman na ang bawat isa sa atin ay nagtatayo ng isang spiritual na tahanan. Ito po yung ating katawan. Ito po yung ating spiritual life. Tayo pong lahat ay nagtatayo. Hindi tayo ipinagtatayo ng ating magulang, hindi tayo ipinagtatayo ng ating pastor, kundi tayong mga sarili ang nagtatayo ng ating sariling spiritual na buhay. Lahat po tayo, mga kapatid, kahit wala yung mga taong wala sa church, nagtatayo sila ng mga bagay na kanilang paninindigan spiritually. Kahit po ang mga ateista, mga kapatid, even the atheist builds a spiritual house na kung saan dito nakapatong at nakahupong lahat ng bagay sa kanilang buhay. The way they think, the way we act, the way yung we feel sa emotions natin, and even the way we decide on things, even our wills, dito po nakapatong sa ating spiritual na buhay. Kaya po ang sabi po sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, be diligent sa mga bagay na ipinapasok nyo sa inyong puso, sapagkat sa pamamagitan nito ay ipinamumuhay ninyo ang inyong buhay. Ang sabi po tingnan po natin, Proverbs chapter 4, verse 23. Okay. Sabi po dito, Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all vigilance. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. So, depende daw sa kung ano ang ipinapasok natin sa ating puso, ito ang nagdedetermine kung ano ang itinatayo natin. Ito po yung tinatawag nating worldview. So, lahat ng tao may worldview. May Christian worldview, may atheist worldview, merong communist worldview, humanistic worldview. Iba-iba po yan. At depende po kung paano natin itayo ang mga bagay na ito ang magdidetermine kung paano tayo mamuhay. Right? Again, tayo po mga Kristiyano, we are building a spiritual house. Kaya lamang po, mga kapatid, ang tanong ay, anong materyales ang ipinagtatayo natin sa ating spiritual na buhay?
anong mga bagay ang inilalagay natin sa ating puso. Kasi alam nyo po, whether we like it or not, tayo ay nakakakuha ng mga ideals and values sa mga bagay na ating naririnig. Sa mga bagay na dumadating sa atin. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat, at tayo'y laging madadaya at dadayain. Kasi po ang mundong ito is designed para dayain tayo. Hindi natin alam na nakakapasok na pala ang mga ideolohiya ng mundong ito at ito ang pumapalit sa mga spiritual nating naitayo na, giniba na ito at sila na ang pumalit. Kaya minsan makakakita po tayo ng mga Kristiyano na para bagang distorted ang buhay nila. Ano ibig sabihin pag distorted? Iba ang ipinapakita sa buhay kesa sa sinasabi. O sa pinoprofess, o sa kung ano ang meron siya. Meron sasabihin natin na, Christian ako. Pero kung mag-inom, daig pa ang unbeliever. Siya pa ang nagyayaya. May magsabi na, Christian ako. Paglabas ng church, sabi nung kobrador, 7:17, naku po! Yun yung inaalagaan ko Hindi ko natayaan. Hindi ba? Parang mali. Hindi ko parang mali. Mali talaga mga kapatid. Distorted po ang buhay ng Kristiyano na ganito. Ibig sabihin, mali ang kanyang itinatayo para sa kanyang spiritual na pamumuhay. Dalawa lamang daw po ang senaryo nito sa buhay. Kung bakit ganito. Dalawa lamang po ang dahilan. Una, hindi ka talaga nakakilala sa Panginoon. Ang sabi nga po nung puntahan naming seminar, kung meron kang pet sins sa iyong buhay, ibig sabihin yung inaalagaan kasalanan na hindi mawala. The danger is, baka hindi ka talaga pinatawad sa iyong kasalanan, nilinis mula sa iyong kasalanan, at nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung meron po dito sa atin na hindi sigurado sa kanyang kaligtasan, at tila baga parang nagbabaka sakali siya, linggo-linggo na ako umaattend. Paminsan-minsan na lang ako uma-absent. Ewan ko naman. Kung ako'y hindi padalhin ng Panginoon sa langit. Mga kapatid, hindi ho sa kung gaano tayo kagaling mamuhay bilang isang Kristiyano tayo maliligtas. Ang tanong po ay kung kilala tayo ni Kristo at kilala natin siya bilang Panginoon. Kasi kung titingnan po natin sa taas ng verse na binasa natin, ito po yung sikat na verse na sabi ay, everyone who says to me, Lord, Lord, will not enter the kingdom of God. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Diyos ko, ay makakapasok sa langit. Kaya siguraduhin po natin. Pangalawa, doon po sa mga Kristiyano, yung ikalawang senaryo, mga Kristiyano na nakakilala ng totoo sa Panginoon, ngunit namumuhay sa kasalanan o may distorted life, kailangan po tayong magbago. At ang susi po dyan is Romans chapter 12, verse 2. Be ye transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po yung sabi po ng Proverbs sa Proverbs chapter 4, that be vigilant sa kung ano pumapasok sa iyong puso. Hindi po, puso lang talaga yon. It started with our mind, the faculty of our intellect. Kung ano po ang pumapasok sa ating isip, ito po ang lumalabas sa ating pong mga puso hanggang sa ating mga kamay. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind so that you will know what is the good, pleasing, and perfect will of God. You are a builder, mga kapatid. Hindi lang po si Sister Joyce ang builder dito. Hindi lang po si Pastor Noah ang builder dito. Tayong lahat, mga kapatid, ay may mas mahalaga at mas malaking tahanan na binubuo. Ito po ay ang ating spiritual na pamumuhay at paglakad sa ating Panginoon. Kaya kailangan nating malaman to. We are all builders. Now, secondly,
How can we become a wise builder? O, again, how can we become a wise builder? Meron pong ibinigay dito ang Panginoon na dalawang bagay na dapat nating gawin upang maging tayong isang matalinong tagapagtayo o manggagawa. Sabi po dito ng Panginoon, kung tutuloy natin, verse 24 again. Let's open our Bible again. Ibalik po natin sa Matthew chapter 7, verse 24. Ang sabi po dito, everyone who hears these words of mine and acts on them is like a wise man who builds his house upon the rock. One, mga kapatid, is that we have to hear the word of God. Mga kapatid, tayo po sa oras pong ito, sa panahon ito, this is the age of information. Noon po mga kapatid, ang impormasyon bago mailathala sa sanglibutan, dito muna tayo halimbawa sa national, kailangan pang mag-imprenta ng dyaryo. Ngayon wala na pong dyaryo kayong makikita. Sa bangko na lang. Pero yung mga dyaryo dyan sa mga gilid-gilid, wala na po. Noon, ganun kung paano malalaman ang balita, doon mo mababasa sa dyaryo. Pero ngayon, hindi po. Just a click away. I-search mo ang lugar, Facebook halimbawa, i-click mo, lalabas na doon yung mga headlines. Sa Google, i-click mo halimbawa, lalabas na. Napakaganda pong improvement niyan para sa atin pong pamumuhay. But it comes with a cost, with a danger. Mas marami na rin pong maruming basura na pumapasok sa atin. Whether we like it or not, we are bombarded with information that is not helpful para sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon dito, he who hears these words of mine. Kailangan po ang information na magsasaturate sa atin is the information from God. But let me ask you this. How much time do we spend hearing from the Word of God? Tanggalin po natin yung oras pag nakikinig tayo ng preaching tuwing Sunday. Tanggalin po natin yung oras ngayon na nakikinig tayo ng preaching. How much time do we hear the Word of God? How much time do we open our Bible? Pag Wednesday po, pag magsasaulo ng memory verse. Buti na lang, ibinalik na yung memory verse. Nadagdagan yung kahit ilang segundo yung pagbuklat natin ng Bible. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ito po ay seryosong usapan. Seryoso po ako kasi hanggang ngayon po, may mga pagkakataong tinatamad pa rin akong magbasa ng Bible. At minsan mga kapatid, I'll be very honest with you, dumadating po ang punto na nagbubukas ako ng Bible dahil kailangan kong mag-preach. Kung ito po'y totoo sa mga pastor, at hindi ko po sinasabi sa dalawang pastor, I'm speaking of myself. Sana, how much more sa atin po? Tayo lang po makakasagot nito mga kapatid. Isulat po natin kung ilang beses tayong nakikinig ng podcast. Not about, even not, hindi, kahit hindi tungkol sa Christianity. Vlogs. Yung kay Atisa, yung mga kwento tungkol kay Miss Universe natin na si Atisa. Alam natin yung story. Dapat pala hindi na siya na ganito. Dapat pala hindi siya na ganito. Or yung ibang mga tungkol sa pagkain. Sarap dito sa ganito pala ang pagkain sa Sweden. Ganito pala ang pagkain sa sa Pampanga. Sarap pala. Sa India, ganito pala silang mag-mekos-mekos ng pagkain. Extra flavor. 5 stars. Alam niyo mga kapatid, hindi rin po sapat kung ibababad natin ang sarili natin sa mga preachers at sa kanilang sinasabi. Because nothing can be a substitute sa pagbabasa direkta ng salita ng Panginoon. Marami pong taong nais makinig.
ng maraming bagay. Pero sana mga kapatid, we spend most of our time hearing from the Word of God. Ang sabi ng Joshua 1:8, let this book of the law not depart from your mouth, but meditate it day and night. Psalm chapter 1, blessed is the man whose delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates it day and night. Mga kapatid, hindi po tayo magsisisi at tayo po ay hindi mababawasan kung mag-expend pa tayo ng extra minutes, extra moments sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pagkos tayo pa po ay lalago at mas marami pa tayong makukuha dito. Secondly, mga kapatid, it's not enough to just hear from Jesus Christ. Alam niyo po sa Athens, meron po tinatawag na Epicureans and Stoic philosophers. They love hearing new things. They love, as matter of fact, nung dumating po si Paul preaching Jesus Christ, ang sabi nila, ano ba ang gustong ipahiwatig ng idol babbler na ito? O itong taong ito na nagsasabi ng mga panibagong bagay na kumikiliti sa aming tenga. Sabihin niya na gusto naming marinig. Marami pong gustong makinig ng salita ng Panginoon. Marami akong kilala bukang bibigay salita ng Panginoon. Terminologies of the Bible, laging kadikit ng kanilang mga post sa Facebook. But this is what should set us apart, mga kapatid. Sabi po dito, everyone who hears these words of mine, this is the magic word, and acts on them. Dapat po, ang ating naririnig ay ating kinukuha at ating ipinamumuhay. Alam niyo mga kapatid, ito po ang simula ng Kristyanismo. Ito ang simula kung bakit ka naging Kristiyano. Sapagkat nung dumating sa iyo ang salita ng Panginoon, faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Hindi mo lang sinabi na, oo, naniniwala ako na si Kristo ay namatay para sa akin, para iligtas ako mula sa aking kasalanan. Hindi. Iniasa mo sa Kanya ang iyong buong buhay. At ikay namumuhay na kinikilala mo po siya at ipinagkakatiwala mo pa sa Kanya ang iyong buhay. Yan po ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay laging may kalakip na pagtugon sa mensaheng iyong narinig. And that is the action that we need bilang mga Kristiyano. Hindi po natatapos yun sa pagiging Kristiyano lamang. Sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano, we should always hear the Word of God and act on it. Ito ang sinasabi natin mga kapatid. Pag tayo po ay nakakarinig ng mga bagay, lagi itong nagkakaroon ng building block sa atin. So kung nagiging less na po yung atin pong pakikinig ng salita ng Panginoon at mas marami tayong bagay na makamundong pinapakinggan, binabasag po nito yung mga katotohanan na atin pong narinig. At pinapalitan ito ng mga mali. So ang magiging pamumuhay natin ay mali sa Panginoon. Pero kung tayo bababad sa salita ng Panginoon, ang babasagin nito ay yung strongholds natin bilang mga tao sa laman. Yung mga dati nating pinaniniwala na parang hirap nating bitawan, mas madali at mawawala po ito kung ibababad natin ang salita, na ang sarili natin sa salita ng Panginoon at ipamumuhay natin ito. Yan po ang tunay na follower of Jesus Christ, not just hearer of Jesus Christ. We should all be followers of Jesus Christ. So that is what it takes to become a wise builder. We should consider how to become a wise builder. Not just hearers of the word only, but doers of the word. Ang sabi po ng James, don't just be hearers of the word, but be ye doers of the word. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayo. Tumindig mula sa ating pagkakaupo. Tumayo mula sa ating pagkakahimlay at sumunod sa salita ng Panginoon na ating narinig mula sa Kanya. Thirdly, we must consider yung outcome nito sa ating pong buhay. We must consider the outcome of being a wise builder. As we continue sa verse
24 or 25, sabi po dito, the rain fell, talking about the wise man who builds his house upon the rock. The rain fell, the floods came, the winds blew and beat on the house, but it did not fall because it had been founded on the rock. The person who hears the word of God and acts on it. Sa makatuwid baga, ang taong nakarinig ng salita ng Panginoon at nanampalataya kay Kristo, una't higit sa lahat, siya ay maliligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. Paano siya naligtas o bakit siya maliligtas sa walang hanggang kapahamakan? Sa pamamagitan ng paglilinis o pagpapatawad sa kanyang kasalanan, sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus. Resulting to having peace with God. Ano ibig sabihin nun? Pag humarap tayo sa Panginoon, hindi tayo tinitingnan ng Panginoon bilang isang taong makasalanan na dapat puksain. Ito po ang nararapat sa atin. Dapat tayong puksain ng Panginoon dahil tayo makasalanan. Pero dahil tayo nanampalataya kay Kristo, tinitingnan tayo ng Ama bilang kanyang mahal na anak na kailangan niyang lingapin. Kanina po, mga post sa Facebook, galit na galit ang mga tao. Meral ko, ano ba yan? Walang ilaw, kawawa mga bata! Diba? Because yung mga parents, powerless sila na magkaroon ng kuryente. Diba? Wala silang kayang gawin kundi maghintay. Pero ang Panginoon po is limitless in power, in knowledge, in strength. At tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi po dito, a wise man who builds his house upon the rock. Kahit po dumaan tayo sa pagsubok, hindi tayo matitinag. Kahit dumaan sa pagsubok ang isang Kristiyano, magkaroon man ng tikwas ang bubong, magkaroon man ng tumutulo, pero hindi tuluyang magigiba. Naalala ko po si Mama nung umaga. Sobrang confident po talaga niya ni Hamya. Hayaan mo na, hindi ko na iniisip yun. Basta ako sasamba sa Panginoon. Pagdating ng hapon, anak, tulong. Pero alam niyo po kung ano nakakatuwa doon? Dahil siya patuloy nagtiwala sa Panginoon. Nung konting oras pong tumawa ako doon, ang nabibili pong mga paninda ni Mama, yung mga nasira sa box. Yung mga nasira ang box, karamihan po, black shoes. Mga nasira sa box. Kasi yan, pagpapala po ng Panginoon. Alam niyo po, the more we feel being challenged, the more the Lord will lift us up. And the more we will praise God. Amen? Amen. That is the assurance of God. But we'll see about the warning. Ang sabi po dito, he who hears these words of mine and does not act on them is like a house who builds his house upon the sand. The rain fell, the floods came, the wind blew against it, and it fell. Mga kapatid, ang buhay pong ito ay sobrang masalimuot. At lalo po yung sumasalimuot kung ikaw ang bumabangga lamang dito. Alam niyo po ang mundong ito ay parang Venus flytrap. Alam niyo po yun? Venus flytrap. Yan po ay isang carnivorous plant na merong enzyme na mabango sa langaw o sa mga insekto. Kaya pag pinuntahan niya ng insekto, akala niya makakasarap siya ng buhay. Pero hindi niya alam siya pala ay kakainin at papatayin na ng halamang ito. Ganyan po ang mundong ito. Kaya po ang tao, pag nagkaroon tayo ng problema, ano ang solusyon ng tao? Halimbawa, problema sa pamilya. Anong solusyon? Mag-iinom kasama yung mga kaibigan. Ha? Pag halimbawa ay nag-away ng asawa, tapos merong kachat, di ba? May pampalipas ng oras. Alam niyo mga kapatid, ito po kasi ang takbo ng mundong ito. At sa pasalimuot po ang buhay ng tao kung siya'y makikinig sa takbo ng mundong ito. Kaya Psalm chapter 1, winarningan tayo. Sabi po, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the ways of the sinners, nor sit in the seat of the scoffers.
Sapagkat itong mundong ito is designed to kill, steal, and destroy. Because it is run by Satan. Nasabi po dito, alam niyo mga kapatid, ang salimuot po ng buhay, hindi lang hanggang dito. Kasi po ang phrase na ginamit po dito, and great was its fall, utterly devastated, which talks about eternal damnation in hell dahil sa ating mga kasalanan. Alam ko mga kapatid, sometimes we become parang calloused sa salita ng Panginoon na dahil wala tayong nararamdamang imminent danger, sabi natin, ay, okay lang ako sa buhay ko, ganito lang ako, okay lang. Mga kapatid, huwag po nating intayin maging huli ang lahat. Para sa atin, kailangan po nating maging pursigido sa ating pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Pangalawa, meron po tayong mga mahal sa buhay, kaibigan, na namumuhay na patungo sa kapahamakan. And if we know kung ano nag-iintay sa kanila, tayo po'y kumilos para sagipin sila. Ipakilala natin si Kristo sa kanila. Mga kapatid, be doers of the word, not just hearers only. Tayo po'y mananang. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sapagkat patuloy mo pong ginigising kami sa katotohanan, Panginoon. And we know, Panginoon, na naging complacent kami sa aming pong buhay Kristiyano. And sometimes, Panginoon, we take you for granted. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At nawa ang iyo pong salita sa gabing ito ay magsilbing wake-up call para sa amin. To be not just attending sa church na ito bilang obligasyon or ritual namin, but we do it because we love you. And we do it because we want to follow you. We want to learn from you. And we want to live our life pleasing in your sight. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.